Nangyari na ba sa inyo na naisend mo ang pera sa GCash sa ibang tao o sa ibang mobile number dahil ikaw ay nagmamadali o mali ang napindot mong number? Relax ka lang dahil ngayon, ang GCash ay mayroon ng paraan para maibalik sa iyo ang perang naipadala mo sa ibang mobile number. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano maibabalik ang wrong send na pera sa GCash pabalik sa inyong GCash account. At sa dulo ng video, ituturo ko sa inyo ang mga paraan kung paano hindi na tayo magkakamali at siguradong sa tanging recipient lang mapupunta ang inyong pinadalang pera mula sa GCash. Tara, ibalik na natin. Okay, magsimula tayo sa ating GCash account. Buksan lang natin to at mag-login. At pagkatapos makikita nyo sa ilalim yung inyong profile, yung may araw na yan. So i-click lang natin yung profile and then makikita nyo na rin sa ilalim yung help. So i-click ulit natin yung help para makita natin ang menu ng helpline. Okay, so nakikita nyo na yan. And then scroll down nyo lang siya ulit sa ibaba para makita nyo yung submit a ticket. Okay, so pag nakita nyo na yan, meron tayo actually dalawang paraan para mag-submit ng ticket o mag-claim ng ating pabalik na pera. Okay, so pwede nyo i-chat si Gigi o kaya ay submit a ticket. Okay, so ang gagamitin natin ay submit a ticket. So i-click lang natin yan, submit a ticket, and then pupunta na tayo sa menu. Ang gagawin lang natin ay pipila pa natin yung details na yan. So, enter natin ang ating email. Okay? So, actually, ang email kahit ano, wala namang problema dyan. No big deal. Basta meron kayong email. Dahil dyan, ipapadala ni Chika sa inyo ang inyong mga correspondence sa kanila. Okay? Yung sagot ng Gmail, sagot ng Gcash ay dadalhin sa inyong email. Okay? And then, enter nyo rin ang GCash registered na full name and then the telephone number at yung mobile number. Okay, next. Enter ulit natin ang concerned category and then choose your error. Ano ba yung nangyari sa inyo? So, pwede nyong sabihin, for example, ang ginawa ko ay send money GCash to GCash. Okay, so kung yan din ang ginawa nyo, yan din ang iselect nyo or mamili kayo sa menu. And then pagkatapos niyan, may lalabas ulit na second question at mamili uli kayo kung alin dyan yung mas appropriate doon sa nangyari sa inyo. So ako, ang pinili ko ay single digit mistake. So halimbawa, isang number lang ang nagkamali nyo, kadalasan yung huli, no? Halimbawa, 5 naging 8, no? Nagkamali lang kayo ng pindot. Okay? So, isa yan sa mga pagkakamali natin. And then, next, ano ang method of sending money? Paano nyo siya pinadala? Via Express ba o GCash padala? So, for example, ang pinili ko ay Express Send. Yan naman ang kadalasang ginagawa natin, ano? Express Send. Okay? So, piliin nyo lang yan. And then next, fill out all the details. So, mga details pa rin yan, kamukha ng correct recipient's number. So, kung kanino nyo siya dapat ipadala. Okay, ito yung dun sa eksaktong number na dapat yung padadalan. Ang kanyang registered name at ang date of transaction. Okay, so enter nyo lang lahat ng details para hindi na mahirapan si GCash na i-verify ang mga problema. Okay, so provide any details, add an attachment. Okay, so pwede kayong mag-provide ng details diyan sa taas kung ano pa yung ibang pangyayari na nangyari sa inyo o bakit kayo nagkamali. O pwedeng sa internet, o pwedeng nagkamali lang kayo ng pindot. Okay? Pwede rin kayong mag-attach ng mga file. Okay? So, kalimbawa, yung inyong reference number na pinadala nyo para meron kayong proof na kayo ay talagang nagpadala. Okay? So, attach nyo yung file, attach nyo yung image, so mada-download yan at papasok yan dito. Okay? So, at this time, we are done. Pero, meron pa tayong dapat gawin sa susunod. Okay? So, tapos na yung ating request. So, ano naman ang susunod natin gagawin? So, remember, pina-enter ang inyong email address.
Okay, so isa yon sa mga paraan para makita nyo yung sagot ni GCash at doon siya makikipag-usap sa inyo kung ano na ang nangyari sa inyong issue. O kaya ay i-check nyo ang inyong balance kung bumalik na siya or hindi pa. Okay, mapapansin nyo naman kung magkano yung pinadala nyo. And then, ganong katagal bago siya bumalik. So, depende yan sa issue, saka sa, at kung maraming issue na nakapending kay GCash. So, normally, it will take days. Pwedeng umabot niya ng 1 linggo hanggang 2 linggo. So, depende talaga. Pero sasagot at sasagot si GCash kung ano na ang status ng inyong request. Okay? So, pagka tama naman lahat ng inyong na-enter at tama ang lahat ng details, definitely babalik at babalik sa inyo ang inyong pera. Okay? So, kay mga ba, malaki ang chance na bumalik. Unless, meron tayong unless. Okay? So, ipapaliwanag ko sa inyo ngayon sa question and answer. Okay? What will happen if I send to the activated number? Ito yung isang malaking problema. Okay? Dahil hindi natin alam kung ano yung number na pinag-sendan natin o yung kung saan tayo nagkamali. So, depende yan dun sa number na kung saan pumasok yung inyong pinadala. Okay? Unang-una, GCash is not responsible for the activated number. Okay? So, halimbawa, hindi na gumagana yung number na pinadala nyo, wala na talagang chance para mabawi o deactivated na yung number. Okay? So, wala na. Zero. Meaning, forget it dahil wala nang gumagamit ng number na yon. Okay? And then next, can I get my money back if I send to the wrong account? Okay? The answer is depende. Okay? Unang-una, kung not registered sa GCash or not a GCash user, malaki ang chance na mabawi. Okay? At kung isang number lang ang nagkamali kayo, halimbawa yung last digit, yan, malaki ang chance na mabawi yan. Now, kung ang receiver ay hindi pa na-withdraw yung pera at nandun pa, kaya nga mas maganda na immediately kapag ka nagkamali kayo, i-report nyo kaagad kay GCash para magawa ng aksyon. Okay? So hanggat maaari, nandun pa yung pera, press na press pa, report nyo agad. Okay? And then next, other way to recover your money. Okay? Isang paraan din, pwede nyong tawagan yung number kung saan kayo nagkamali. Actually, ang chance nyo dito is 50-50. So merong mabait, merong hindi mabait. So pag mabait, isosoli sa inyo. Pag hindi mabait, sorry na lang. Okay? Pero ang second chance natin is si GCash naman ang mag-coordinate sa kanila. Okay? Pwede ko bang i-refund ang load mula sa GCash? Hindi po nagre-refund si GCash. Unang-una ay tayo ang nagkamali at hindi po sila. Kaya wala pong paraan para mag-abono si GCash sa inyong transaction. Okay? So, tandaan niyo lang, pero meron tayong mga paraan. Okay? So, what you can do not to make mistakes. Paano tayo hindi na magkakamali? So, tandaan niyo, 3 paraan yan. Unang-una ay i-double check nyo palagi ang mobile number bago kayo mag-send. Siguraduhin nyo, meron naman niyang pangalan, di ba? Meron siyang, after the number, lalabas yung pangalan. So, pag kukunin nyo yung details, kunin nyo yung eksaktong mobile number plus yung pangalan ng account. Okay? So, normally, pag in-enter nyo yung mobile, lalabas yung pangalan. So, tama ba yung pangalan? Yes, kung tama, tama yung number nyo. Okay? So, next is save the contact number sa inyong cellphone. So, pag nakasave na yan, is very, very less ang chance na magkamali kayo. Dahil hindi nyo na i-enter ang number manually. Automatic na yan, napabasahin ni GCash. Okay? And make sure na yung internet connection nyo ay stable. Isa pa ito sa madalas mangyari. Kapag ka nagkaroon ng glitch o problema sa internet, minsan nado-double ang inyong padala o double sending. Okay, so para maiwasan natin yan, make sure na hindi nag-flicker o walang problema sa inyong internet at doon kayo mag-send na transaction. Okay? So, yan ang the best na gagawin nyo. And then, meron din tayong helpline para sa GCash kung sakaling meron pa kayong ibang mga problema. Pwede kayong mag-chat kay Gigi. Yan yung kanina pinakita ko sa inyo. Yan yung chat line ng GCash.
at nasa loob yan ng kanilang app. No? Kaya ay tawagan ng kanilang hotline. Pwede rin kayo mag-text sa 2882 para sa mga Globe at PM users at nandyan din ang kanilang telephone number. Okay? Kung sakali meron pa kayong mga katanungan. Sa ngayon, hanggang dito na lamang ang ating tutorial at sana may natutunan na naman kayo bago galing sa ProMark TV. So kung nagustuhan nyo ang ating video, bigyan nyo lang kami ng isang thumbs up, subscribe na rin kayo at i-hit nyo na rin ang bell. Masaya na kami. Okay? At huwag nyo rin kakalimutan ng ating FB page, bigyan nyo na rin ng follow. Okay? At ito po ang ProMark TV nagsasabing maraming salamat at God bless po sa lahat.